Sa ilalim ng General Security of Military Information Agreement, nagkasundo ang Pilipinas at Japan na patatagin pa ang depensa at kakayahan ng dalawang bansa pagdating sa seguridad ng mga ito sa rehiyon. Sa kabila nito, nagkaroon rin ng status upgrade ang parehong nasyon para sa pagpapatatag ng ugnayan base sa naging pag-uusap ni Pangulong Bongbong Marcos at Japan Prime Minister. Narito ang balita ni Alvin Pelobello. Formal lang itinaas ang relasyon ng Pilipinas at ng Japan sa Comprehensive Strategic Partnership, ang pinakamataas na uri ng ugnayan sa ilalim ng bilateral framework ng bansa na sumasalamin sa hindi matatawarang tiwala sa pagitan ng dalawang bansa. Inanunsyo ang naturang status upgrade sa naganap na bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Japanese Prime Minister Sanae Takaishi sa ikatlong araw ng state visit ng punong ehekutibo sa Japan. Kasabay ito ng paggunita sa ika-70 taong anibersaryo ng diplomatikong relasyon sa pagitan ng dalawang bansa at sa gitna ng nagbabagong regional at geopolitical challenges. I am pleased to announce that we have elevated our relationship from a strengthened strategic partnership to a comprehensive strategic partnership. This milestone reflects the strength, depth, and breadth of our ties as we respond to the evolving challenges and opportunities of our time. Sinabi rin ni Marcos na nagkasundo ang dalawang bansa sa pagsisimula ng formal na negosasyon sa mga mahahalagang kasunduan, kabilang na ang pagsasalin ng classified military information sa ilalim ng General Security of Military Information Agreement upang madagdagan ang kooperasyon sa depensa at interoperability sa security forces ng dalawang bansa. Gayun din ang pagsisimula ng negosasyon sa maritime borders na sumasalamin sa tiwala at pag-iit sa maritime jurisdiction at pagpapalakas ng rules-based maritime order sa Indo-Pacific region. Discussions reaffirmed our commitment to further advance cooperation across key areas, including economic partnership, energy resilience, decarbonization, cooperation in defense and security, maritime matters, as well as emerging and future-oriented sectors. We had meaningful exchanges on regional and global issues, including challenges that are now emerging in the Indo-Pacific region, and of course the developments in the Middle East and their impact on energy security. Sa pag-ibig-meeting naman ni Pangulong Marcos kay dating Japanese Prime Minister Fumio Kishida, tinalakay ang malalim na kooperasyon sa pagitan ng Manila at ng Tokyo, partikular na sa pagsusulong ng energy resiliency at energy transition sa rehiyon. Target ng Pilipinas na makipagkasundo sa Japan sa ilalim ng Partnership on Wide Energy and Resources Resilience na nagkakahalaga ng $10 billion. Ang suportang ito ay bahagi ng inisyatiba ng Japan upang palakasin ang regional energy security sa buong Asya. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobello, sumasaludo sa bawat Pilipino.